kaming lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest of the Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pagsimulan ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ikalabing limang linggo ng karaniwang panahon, manalangin tayo na magiging tunay tayong tagasunod ng mga apostoles na nagpapahayag ng pababagong loob at pag-asa sa kinabukasan. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ipinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang ipahayag ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, ang kataas-taasan, kasamang Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan upang ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa lahat ng salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong paghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inalis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang magpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas.
Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harap niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilina. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuma maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapa. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo ron hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo ron at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga ron. Kaya't humayo ang 12, nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan.
Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko ang mga ALS graduates kasi itong 8 o'clock mass patungkol sa mga ALS, sa mga out of school youth, sa mga school dropouts. Sabi ng SBD, Our Religious Congregation, Society of the Divine Word. So binabati ko si Father Jerome Marquez, ang aming superior, provincial superior. 904 ang gumraduate sa Arnold Jansen Catholic Mission Foundation. Kalahati ilang nag-enroll ngayong COVID. Sa amin, mayroon kaming Sandiwaan Center for Learning. Kaunti din lang ang nag-enroll ngayong taon. Maraming nag-drop out dahil online kami pag walang signal. Pero yung mga nag-online, ang gagaling. Sumali kami sa Minecraft Education Edition, Hour of Code. Yung mga batang yan, hindi alam kung paano mag-code. Pero sa pamamagitan ng video game na Minecraft, yung 44 na sumali, wrote 11,444 lines of code. Yung mga formula yan na isusulat mong gano'n para gagalaw o magsalita yung robot doon sa. Kaya bago tayo magpatuloy, may ipakilala ako sa inyo. Designated, pinangalanan ng United Nations Development Program, UNDP, na Innovations Promoter. Para maging creative at mapanglikha ang mga bata, siya ang pinupront. Tapos binigyan ng citizenship ng Kingdom of Saudi Arabia. Pinapakilala ko sa inyo si Sophia, humanoid robot. Talagang hindi nilagyan ng buhok ng Hanson Robotics yan. Based in Hong Kong sila gumawa niyan. Kasi akala nung maraming tao, tunay na tao kasi nag-i-smile, ngumingiwi rin, kung nakikita na may nasasaktan, nai-interview. Ilang daang beses nang in-interview si Sofia sa telebisyon. At kung maski anong tinatanong mo. Ganyan ang panahon natin ngayon. Kaya, ang punto ko ngayon, ang bilis ng pagbabago ng panahon. Nung panahon ni Jesus, kabayo lang sinasakyan, yung mga mayayaman lang. Ngayon, nakakapunta na ng Mars. Ang ganda ng mga picture na pinadala ng rover. Nakakapagpalipad sila ng helicopter doon. Signal lang mula sa Earth, napapalipad nila nasa Mars, ibang planeta. Kaya may Sophia, may teknolohiya, may asteroid belt sa gitna ng Mars at saka Jupiter. Ang dami niyan. Dapat naging planeta yan hindi nagsapat yung gravitational force. Kaya paikot-ikot lang sila daw. Pipili ang mga scientist ng isa doon, lalagay nila yung makina sa rocket, napapalanding nila doon kahit ang liit noong asteroid. Ganyan na ang ating panahon ngayon. Nung panahon ni Jesus, walang mga robots. Yung mga Romano, espada lang meron, may mga pana siguro. Ngayon meron na tayong nuclear bombs. Kaya sabi ng Vatican II, ang daigdig, nagbago ang pananaw mula sa static. Yung hindi nagbabago, palagi ganyan pa rin siya, static to dynamic, nagiging evolutionary. Ang bilis ng pagbabago. At nakikita natin sa panahon natin ngayon yan. Ang ating tungkulin, bilang mga Kristiyano,
na tagasunod ng mga apostoles na sinabihan, humayo kayo. Pamansag ninyo ang ebanghelyo. Noong panahon ni Jesus, espada pa nga lang. Ngayon, laser na ang ginagamit ni Luke Skywalker Paano natin gagawin yung tatlo? Sinabi, humayo ang 12, nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan, pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila lang langis at pinagaling ang maraming may sakit. Adjournamento ang tawag ni Pope John 23 noon. Adjournamento. Yung to make present yung ating pananampalataya. Kasi mag-iiba ang pamamaraan ng pangangaral nung panahon ni San Pablo at saka ni San Pedro kaysa pangangaral mo ngayon. Kaya nga, tinuturuan namin sa pamamagitan ng video games yung mga bata para aangkop sa panahon. Dahil napakabilis ng pagdaloy ng kasaysayan. Halimbawa, may apo ka o may anak ka, kindergarten ngayon pasukan, nawala pa rin face-to-face. Kindergarten siya. After mga 16, 17 years, matapos ng college siya. Ganito ngayon ang prediction. 80% ng trabaho na maaring gagawin nung apo mo o anak after 16, 17 years do not yet exist. Iimbentuhin pa lang. Nahihirapan yung DepEd. Paano mo paaralin ang mga bata para sa mga trabaho na iimbintuhin pa lang, do not yet exist? So, tanong din natin ngayon yan. Ayan. May 20 makikisig na lalaki, mga aspirants, nagsisearch in kung tunay ba silang tinawag ng Panginoon. Palakpakan muna natin para ma-encourage naman. How should we form them? Kinukurta namin ang aming utak. Kasi 10 taon, halimbawa, ipagpalagay mo na lang, papasok. 10 taon pa, banging pari yan. Sa loob ng 10 taon, ang daming pagbabago. Hindi kagaya nung maliit pa ako. 10 taon, ganun pa rin ang damit ng mga tao, kaunti lang pagbabago. So paano namin yan huhubugin? Spiritually, psychologically, physically pa, socially, para magawaan nila itong inutos ni Jesus. Mangaral, magpalayas ng demonyo, at pagalingin ang may sakit. Anong uri ng pangangaral ang gagawin yan sa mga digital natives, sa mga Generation Z na nakadukwang minsan 12 hours, 14 hours sa kanilang mga cellphone? So iba na kaysa pag nag-iisip din ako. Tuturuan ko kaya ng moves ni Suga at saka ni Jungkook yan. Smooth like butter. Yan. Para makapagpangaral doon sa mga bata na ang BTS Army yan Ang problema ko lang, yung ibang mga grand nieces ko, Blackpink din ng, ayaw nila ng BTS Okay. Tuturuan ko kaya yung mga yan ng mga strategy sa Mobile Legends para mag-epic 5 stars. Ang laking problema natin. Dami ng problema sa mundo. May COVID, may economic disruption, may climate change pa na dadating na mas maraming papatayin kaysa COVID yan. Paano tayo mangangaral? Paano tayo magpapalayas ng demonyo? Anong uring mga demonyo ang narito ngayon na bumabagabag sa atin? At anong sakit? Physically, psychologically, socially, globally, ang dapat nating pagalingin bilang pagsunod sa utos ni Jesus. So widen your horizons. Palawakin ninyo yung inyong pananaw. Utos ni Jesus yan. Huwag kang lagi na lang nagnonobena para sa sarili mong kapakanan at sa pamilya mo.
Wah, kawawa ay ang pamilya mo pag nasira ay yung buong lipunan. Paano mo mapangaral sa mga tao na pangalagaan ang kalikasan? Paano mo mapangaral sa mga tao na sabi ni Pope Francis, this is our common home. Isang planeta lang tayo. Matagal pa bago makalipat tayo sa Mars. Baka hindi pa mangyari yan sa siglong ito. Paano mo turuan yung mga bata para sa mga trabaho na iimbintuhin pa lang? Yun ang ating ipagdasal ngayon. Hindi lang yung mga yan ang inutusan ng Panginoon. Hindi lang kami mga pare, brothers, madre, mga katikista, yung nagtatrabaho sa simbahan. Bawat isa na bininyagan, nakikibahagi sa pagiging pare, pagiging hari, pagiging propeta ni Kristo. Kaya tungkulin ninyo rin. Mangaral, magpalayas ng demonyo, magpagaling na may sakit. Kung tunay kayong alagad ni Kristo. At diyan tayo huhusgahan. Hindi tayo tatanungin sa wakas ng panahon. Ilang beses ka bang nagpilgrimage doon sa Our Lady of kung ano-ano na lang, napakarami niyan. Hindi tayo tatanungin yan. Ang tanong, nagutom ako, hindi mo ako pinakain. Nauhaw ako, hindi mo ako pinainom. Yan ang batayan. Kung sa DepEd pa, rubrics yan. Evaluate standards yan of competency. You will be judged according to how many people you have fed, how many people you have given drink to. So manalangin tayo ngayon sa mga tagasunod nitong mga apostoles na sinabihang mangaral, magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Panalangin natin yung mga madre, brothers, pare, lalong-lalo na mga obispo, lahat ng nagtatrabaho sa simbahan, na magampanan nila ito at huwag silang mamuhay sa daigdig that no longer exists. Huwag ka nang, what's too painful to remember, we simply choose to forget. Memories. Doon nabubuhay sa nakaraan. Ibato mo yung sarili mo sa kinabukasan. Maging future-oriented ka. Pagkatapos, iugat mo yung sarili mo dito sa kasalukuyan para makapangaral ka ng angkop sa panahon. Para makapagpalayas ka ng mga demonyo na angkop sa panahon. Para makapagpagaling ka ng mga may sakit na angkop sa panahon. Kaya sinasabihan tayo ngayon, huwag mo lang pakainin ang mga nagugutom. Siguruhin mo na walang chemical yan para hindi sila magkakakanser, magka-diabetes at kung ano-ano pang uri ng sakit. Yun ang pag-adjournamento. Yun ang pag-making present the challenge that our Lord Jesus Christ, the divine word made flesh, gave to the apostles, to His disciples, and now to all of us. Panalangin ninyo itong mga aspirants, may mga bagong novices din kami. Bumabagsak ang puso ko pag nakikita ako, kaunti lang. Nung kami puno ito nung ako pa seminarista, hanggang doon sa likod, puno ng seminarista yan. Ngayon, kaunti na lang. Buti kung papasok pa yan, mag-aral pa yan ng 10 taon, bago maging pare. Pero, sa tindi ng hamon na binabato sa atin ng panahon, panatag naman ang ating kalooban. Sapagkat sinabihan tayo ng Panginoon, maski na aling demonyo pa yan, maski anong mga sakit pa yan, maski gaano kahirap pa mangaral sa mga millennials at Generation Z, I will be with you until the end of time.
Magsitayo po tayong lahat. At sa isang mundo na batbat ng kadiliman, kahirapan at mga hamon, pahayag natin ang ating pananampalataya sa mapagmahal na Diyos at ang kaniyang pangako ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama ng buong pagtitiwala upang maisabuhay natin ang ating pananampalataya sa panahon ngayon at mahibahagi sa ating kapwa. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob at pangangatawan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, nang masigasig nilang maipalaganap ang iyong pag-ibig sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, nalulumbay at mga nahihirapan nang sa gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa ang mga kapatid naming nasa bingit ng kamatayan. Ipakita mo rin ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng lakas na harapin ang iyong hamon, makasunod lagi sa iyong kalooban. Bitbitin mo nawa ang aming mga pagsamo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling.
aming hatid. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. Tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamaliin ng tao sa San Sinoco. Aya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng iyong anak. Sa pagkabuhay niyang muli, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay hindi na magwawakas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago sa ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ning paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala.
Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ma, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal. Kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang silang muling mabubuhay, lalong-lalo na ang namatay dahil sa pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Buong tiwala tayong manalangin sa ating Ama na huwag tayong ipahintulot sa tukso at iadya tayo sa lahat ng masama ayon sa panalangin na itinuro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng pagkapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon, laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na diwa na nagkatawang tao upang madala niya tayo pabalik sa kanyang kaharian sa langit. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon.
Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ibus et potus noster, Cibus et potus noster, in intinere ad Domus Dei. Jesu paris vitae bonum Patri, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in intinere ad Domus Dei. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap naman ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na malunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay na iyong mga kamay. Pagpalain mo ang mga aming mapagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saints Arnold Jansen and Joseph Reyna Demitz, Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmulan
ng lahat ng kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba. Palakasin ang inyong loob sa pagpapadaman niya sa inyo ng pag-ibig niya na walang hanggan. Amen. Pasaganahin nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang lahat ng inyong gawain sa araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo at maging mga tunay na alagad ni Jesus sa inyong pagmabalasakit at pag-ibig sa inyong mga kapatid. Salamat sa Diyos.